Sa pumili na nurture card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung anong gusto sabihin sa'yo ng Panginoon. Or anong gusto niya ipaalam. I feel na gusto niya sabihin sa'yo na manatili kang mahinahon. Sa future ay aayos din ang iyong buhay. I feel na alinsunod sa iyong karapatan. So this came in easier way. So yan ko lang na ganyan. I-clarify natin yung cards. Pero nasa sense ko na malungkot ka sa iyong buhay. Pero pa ulit-ulit ko naririnig sa isipan ko na huwag kang mag-alala. At focus ka lang sa iyong work. Mother. Pero na-sense ko na you intuitively know what to do. Okay, tsaka gusto rin sabihin ng Panginoon na gusto rin niya na ipaalam sa'yo yung katotohanan. I feel like for some of you, meron pa siguro kayong ibang pile, hindi lang ito. So anyway, ito yung iyong card. So gusto sabihin ng Panginoon na nasa iyo yung swerte. Okay? May potential ka naman na yumaman. Manatili ka lang mahinahon. Okay? At huwag kang mag-give up sa ginagawa mo sa ngayon sa career. I feel na naiyak ka kasi nahirapan ka na. Pero maganda yung ending kasi it may lead you on to riches at may swerte ka doon. Whatever that career is, can be negosyo, can be investment, can be, working for a company. Next that we have is this one. So another good news is that I feel na may kilala ka na tao na pwedeng tutulong sa'yo or pwede rin na if ever, let's say, you're selling something, maybe some people will admire your work and they will definitely purchase your work or your item. So, next that we have is hope. So, ito yung gusto sabihin ng Panginoon na huwag kang mawala ng pag-asa. As you can see here. Kasi yung ba siguro sa inyo nawala na ng gana, dati, ganado ka sa ginagawa mong career. Ngayon, ito yung feeling mo na mawawala kasi minamalas, okay? So, I kinda like feel, but with regards sa illness, I'm sensing na it's more naiiyak ka sa nangyayari. Okay? Kasi siguro, hindi mo nakikita na on progression yung ginagawa mo. But that God wants you to know na you need to go after it. Just like the way that you fell in love with this career of yours. Kasi feel na sa umpisa talaga nagustuhan mo tong career, okay? Pero nung tumagal na panahon, tinamad ka na. Kasi maybe wala ka nakikita magandang, magandang outcome sa ginagawa mo na career. Next that we have is this one. So, gusto rin sabihin ng Panginoon, okay? I feel na naiyak ka. So, you need to remember na hindi lahat ng tao na piplease mo. May mga tao na they admire you. May mga tao na hindi nila nagugustuhan. So, sana, wag mong dibdibin masyado yung maliit na detalye about your hater. Okay? Kasi despite of you having a hater, you do have some people that really admire your work. At ito yung dapat mong tuunan ng pansin.
lesson that we have is this one, destined and confinement, okay? So, gusto sabihin ng Panginoon na dahil nga nawawalan ka ng pag-asa, mayroon tendency na bitiwan mo yung what is destined for you. Pero gusto sabihin ng Panginoon with this confinement being here, okay? To be honest with you, ayaw ni God na umalis ka ng work mo. Gusto niya mag-trust ka sa ginagawa mo kasi someday aasenso yan. Tiwala lang talaga. Okay? Kasi look at that, another triumphant card. Okay? Na maging successful ka, so doble to. So, ito is gusto sabihin ng Panginoon na sana i-treasure mo yung work mo sa ngayon kasi isa yan sa blessing or treasure na bigay sa'yo ng Panginoon which will lead you on to success. At gusto niya na maging grateful ka, maging happy ka kasi, hindi lahat ng tao nabibigyan ng ganyang biyaya. Yun din yung dapat na nasa isipan mo. May mga tao na gusto yung kung meron ka, okay? So, anyway, next that we have is this one. So, also God wants you to know na matagal mo na talagang pinapangarap na I feel na namahalin or pwedeng na magustuhan ng mga tao yung gawa mo. I feel na this is with regards sa business or pwede rin, let's say, sa following. Okay? I feel here it is connected. So, I feel na may potential yung ginagawa mo na makaakit ng mga tao na as in magugustuhan yung gawa mo, as in same vibe with you. So for with regards sa hater mo, isang card lang. Yung meron tayo about kay hater. At mas marami kang card about sa mga tao na kakagusto ng gawa mo. So, if ever you're doing something from scratch like handmade or pwede rin kung ano yung following mo, huwag mo i-discriminate yung sarili mo, okay? Kasi I'm sensing na may magkakagusto niyan. Okay, we got a nurture here. So, I feel na gusto sabihin sa'yo ng Panginoon, if ever you're overwhelmed by what's happening in your career, sa iyong buhay, God is wanting you to take some time to rest. Okay? Rest in His loving arms, okay? At I feel na gusto rin niya actually na wag kang masyadong magkalala kasi with regards naman sa iyong energy dito, lagi kang worried at alala, okay? I'm sensing na everything will work out well. Yun yung gusto sabihin ng Panginoon. At gusto niya mag-chill ka sa tuwing you're overwhelmed. And with the nurture card here, nakikita mo naman na parang may nagmamahal, diba? So, may cards din tayo about dito sa caring at saka sa love, okay? So, I'm sensing ito talaga yung pangarap mo na mahalin. I feel like you will feel loved in your career field, okay? And I feel na mayak ka kasi I feel like you will be overjoyed about what's going to happen sa career, okay? So, chill lang at wag mawalan ng pag-asa sa iyong career. Anyway, let's see what else do we have here. At saka wag mo daw pansinin si hater. So, we have the harm. We also have the time in reverse, okay? So, God is wanting you not to self-harm yourself sa negative thinking. Kasi kung sasabihin ng Panginoon na if you're not seeing any results, then it means that it's not yet your time. Your time to glow, right? We also have this one. So, kaya siguro nagtatampo kayo kasi di mo nakita na mag-grow kung ano yung ginagawa mo. I feel like it's with regards sa business, venture. So, you have the cautious here and we also have the impact in reverse. We also got the greed in reverse. Okay, kaya pala guys. So, gusto sabihin ng Panginoon na gusto niya sana na magkaroon ka actually ng magandang intention why you want this to work out. Ayaw ni God na mag-greed ka. I feel na you were actually not being cancelled but being put on in a box. You're learning how not to greed. Kasi inisip ni God na kung ibibigay niya agad yung yaman, saan mo gagastusin yung pera? Okay? Siguro meron pa kayong natatagong potential na magastos mo kapag makakuha ka na agad ng money. Kaya yung nangyayari niyan is hindi ka binibigyan
Di pa yung time na to nagpupukas unless alam ni God kung saan mo kakasusin yung pera. So, you have to love, oh, this is nice, okay? So, I'm sensing na God really loves you a lot. At nakita naman niya yung potential mo na yumaman. But yet, yung kondisyon dito ni God, huwag kang maging greedy pagdating ng pera. I feel na kailangan mong kausapin ng Panginoon. Kailangan mo sabihin sa Kanya kung saan mo ilalagay yung pera sa oras na magkaroon ka ng pera. At saka make sure it's not about greed. Okay? So, yun yung dapat mong tandaan din. At saka matuto kang mag-ipon kung ikaw yung tao na hindi mo alam paano i-handle yung money. Suggestion ko sa inyo guys, mag-try kayo ng budgeting using envelope method. Okay? At saka kung magsasave kayo, saving challenges para ganahan kayo mag-save. At saka matuto rin kayo magtipid and live a simple life. Iwas muna sa social media kasi guys, yung social media, it will actually push you to show off. Okay? Kaya mas mainam na rin na iwas tayo dyan. At saka masanay kayo maging simple lang. Okay? So anyway, let's see what else do we have here. So, more on heart-to-heart talk with God about the money thing, okay? At saka, I feel na sa ngayon, tinatrain kayo ng Panginoon kung saan mo ilalagay yung money, okay? So, suggestion ko lang din sa inyo, kadalis ka ng bahay, alam mo may bibilhin ka sa grocery, pray ka kay God muna na i-help ka to guide you on what you need to buy, help you to budget. Actually, it's really effective if you start your day with a prayer. I feel na gusto rin sabihin ng Panginoon na mahal ka niya bilang kanyang anak, okay? I feel na naiyak ka kasi, marami ka rin na pagdaanan, hugs to you, pero yung kailangan mo lang talagang gawin, guys, is definitely learn how to handle your money. At lalo na nakikita ko sa energy mo, depression. Okay, so may mga tao na napapagastos pag depress. Okay, so iwasan yung mag-shopping kapag depress. Yun yung suggestion ko. So, anyway, ito nga yun. So, gusto sabihin ng Panginoon na huwag kang mag-alala with regards sa iyong career. Actually, tinitingnan ni God kung saan mo gagasusin yung pera sa oras na dumating yan, okay? So far, nalulungkot ang Panginoon kasi iba sa inyo, dahil hindi kayo kumikita, nag-give up na kayo sa certain na ginagawa nyo. Okay? Pero gusto sabihin ng Panginoon, huwag kang papadala sa emotion. Kasi dahil sa pag-think negative mo, tsaka dahil sa emotion mo, yung nangyari niyan, wala ka nang ginagawa. Kaya naka-reserve yung action card natin. Okay? So, anyway, I also sense, guys, sa iba sa inyo dahil nga depressed na kayo minsan, binabag na kayo ng evil entity. So, whenever that happens, guys, I will suggest you really need to pray to God at saka tawagin mo yung kanyang pangalan. You know that God's name is really strong. Okay? So, sabihin mo yun ng madaming beses, Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, at least 3 times. Makakatulong yun para umalis yung evil entity na nagtatry na i-distort yung iyong mind. Tsaka, whenever you're depressed, I think that you really need to learn how to chill in a good way, okay? Anyway, that's it, guys. And God bless all of you. Sa pumili na mindfulness card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung anong gusto sabihin sa'yo ng Panginoon. So, I'm sensing na meron na nilait siguro sa'yo na tao. Pero gusto sabihin ng Diyos na maging grounded ka. Kasi, look at this one.
Kasi kung maniniwala ka sa ibang tao, then you will actually lose your balance, right? Sasabihin ng Panginoon na mag-focus ka sa mga tao na mahal ka. Huwag ka masyadong mag-focus sa tao na ayaw sa'yo. Kasi so far, I really sense na, ito yung kanina ko na sense na may tumatawag sa'yo na opposite netong card na beauty. Ayaw ko lang sabihin diretsuhan kasi baka kayo malungkot. Hugs to you. So, siguro nabubuli kayo, maybe sa school, maybe sa work. Okay, pero gusto sabihin ng Panginoon na of course, you're beautiful. Kasi syempre, pinanganak tayo na nasa image and likeness ng ating Panginoon. Diba? So, that's what you need to acknowledge. So, anyway, na-clarify natin yung cards to gain more information. I'm sensing discrimination. At sense ko rin na nainis ka sa taong nangaasar sa'yo or nagsasabi sa'yo na something negative, okay? So, I'm sensing as well na naiyak kayo. Hugs to you. Pero na-sense ko kung sino may nagsabi nun, evil karmic ito guys. Kaya wag kayo maniniwala. Kasi ginagawa niya, dinidistort niya yung iyong confidence. Pero na-sense ko na mabuti kang tao at pusilak talaga yung iyong damdamin. So, gusto sabihin ng Panginoon na actually, God let it happen na may marinig ka sa tao na masama. Kasi gusto sabihin ng Panginoon na inaalis sa iyong maskara ng mga tao para ma-identify mo who is genuinely a loving person. Okay? So, next na we have is this one. Maybe some of you got discriminated dahil siguro sa iyong pamilya, sa yaman. At actually guys, isipin nyo na rin to na minsan, yung us not having much is a blessing. To be honest, kasi kapag mayaman ka, hindi mo alam kung sino yung kaibigan mo. Pero pag mahirap ka, makita mo agad kung sino yung masama, kung sino yung may mata pobre na attitude, okay? Tapos pag umaangat ka naman, may kita mo naman kung sino may crab mentality attitude. So anyway, with regards sa brave dito, so I'm sensing guys na if ever you're somebody that is poor, I think na may dahilan kung bakit ka nandito sa state and na wala kang ganong yaman. Maybe you're spending the money, as you can see, on the wrong things. At gusto sabihin ng Panginoon na huwag kang waldas, okay? Hinay-hinay lang din sa paggastos. Matuto ka maging matipid, okay? So, if ever you're not knowing how to budget, suggestion ko pag-aralan nyo yung envelope budgeting method. Maraming ganun sa YouTube. Okay, so you have to start and stop. So, I feel here, guys, okay? So, ini-stop ka ng Panginoon na maging materialistic. I feel na naiyak ka kasi siguro ito yung actually ginagawa mong medium to be happy. Like, you buy things whenever you're depressed or maybe meron kang bad habit. So, gusto sabihin ng Panginoon, ihinto mo yun. I feel like aminado kayo na dahil doon, kaya wala kayong ipon, okay? So, anyway, gusto sabihin ng Panginoon na lesson learned dito, guys. Actually, really need to balance yourself and avoid na siguro na sobrang kayo sa vain din. So, iwasan nyo yun. And God really wants you to live a simple life.
honestly. And I feel na gusto niya rin na i-realize mo na tatanggapin ka ng mga tao for who you are as a person, but you need to deal with people na talagang nag-resonate sa'yo. Yung mga tao na hindi mo ka-vibe, talagang, alis ka nila sa grupo kasi they don't feel like you belong to them. And you don't have to put an effort just to try to be with them. I feel here na dapat, kung ayaw nila sa'yo, hayaan mo sila. And noon na yung mga tao na talagang ka-level mo or talagang ka-vibe mo, yung lalapit sa'yo. Okay, so anyway, you don't have to people please then. Actually, sa yung reading, na-sense ko talaga yung blockage sa throat. Kasi maybe you're actually dealing with people na gusto mo maging friends, pero ayaw ka nila maging friends. At pinipigilan ng Panginoon na mag-usap kayo kasi first of all, yung taong yun na gusto maging kaibigan, hindi siya mabuting tao, okay? So, I really sense na ito yung gusto sabihin ng Panginoon na iwasan mo yung mga tao na ayaw din sa'yo. At saka mag-focus ka sa mga tao na nag-resonate sa'yo, as we can see here. So, with the pride being here, so, maybe you're forcing na, let's say, may gusto kang tao, gusto mo sana na piliin ka rin niya, pero I feel na whomever this is, o gusto mong i-desire, mataas ang kanyang pride, at saka, I feel na malaki rin yung kanyang expectation, and that's also the reason why kung bakit kanya iniiwasan, okay? So, God is wanting you to know na everything will be okay. If you didn't get this person, then there is somebody else for you out there. And God also wants you to know na, wag mo i-discriminate yung sarili mo dahil hindi ka pinili ng isang tao. Okay, and I feel like God is wanting you to balance yourself. To be honest, kasi, dahil nga sa mga nangyayari sa iyong paligid na overwhelmed ka na, at di-discriminate ka, you feel like you have a low self-confidence sa mga tao. I feel like you really need to learn how to actually detach and focus on, dealing with the hurt. Releasing the pain, heal, okay, and learn to be dependent on yourself. Kasi maybe you're somebody also na you're codependent, like you're looking for approval from others, so iwasan mo yun. So, yun nga, maging balance ka. Hindi ko naman sinasabi na maging self-centered ka or masyado ka maging nasobrahan ng self-love, okay? Pero I feel na this time around, you really need to take good care of yourself, lalo na na-overwhelm ka sa nangyayari. And God wants you to focus on your work. At saka with the free being here, so break free from people pleasing. Kasi may stress ka lang, lalo na kung, ayaw talaga sa'yo ng mga tao na tinatry mo maging friends or tinatry mo maging lover. That's what we have is this one. So God is also wanting you to know na if somebody say certain things about you, avoid listening to them. Kasi with regards sa imagination, kung ano man minsan yung sabihin ng mga taong ito, hindi naman yan makatotohanan. Because with this worthy being here, God wants you to see your worth. God wants you to know more about yourself, okay? Kasi kung alam mo yung sarili mo, hindi ka basta-basta mapapatumba ng kahit anong jokes or manipulation na ginagawa ng mga tao sa'yo. So that's the reason why you have this mindfulness card, because God wants you to know more. Wants you that you need to know more about yourself. Okay, maging balance ka dito. So, I feel naiyak ka kasi you kinda like feel alone without any friends. To be honest with you guys, okay, mahirap talaga. Honestly, okay, pag ganitong sitwasyon, I will suggest na pray ka kay God. If ever you really want a friend, pray ka kay God na isend niya yung somebody na talagang ka-vibe mo, talagang maintindihan ka, maunawaan ka, and di mo na kailangan pang i-please just to be there for you. And God will send you definitely a good friend.
Okay? So, hugs to you. And let's see what else do we have here. And no na, may mga tao talagang ganyan. Yung masakit pa guys, okay? Ito yung masakit. Kapag let's say, you do have this group of friends, tapos bila ka na lang nilang sinipa sa group. Yun yung masakit, okay? Pero yung sa yung certain na situation, at least, hindi ka nila pinaasa. They actually, say to you na talaga na ayaw nila. Okay, anong masakit straight to your face, but at least, hindi ka nag-suffer ng, let's say, many years, and just to get kicked out of the group. You get my point there. So, anyway, let's see what else do we have here. So, we have this time machine in either way. We also have, this treasure. We also got this one in either way. So, gusto sabihin ng Panginoon na you really need to learn more about yourself, because if you know yourself, and then alam mo kung anong grupo ng tao yung nababagay para sa'yo. So, we have the win in either way. We also have this one. So, we really want friends, okay? And we also have this one busy, and we got this one. So far, gusto sabihin ng Panginoon na wag mo i-take for granted yung mga signs niya. Kung nakikita mo na yung red flags about these people around you, you really need to learn to ignore them. Kasi kung patuloy mo silang people please, lalo ka lang may stress, okay? And God is also wanting you to know na gagawin kanyang busy with regards sa yung work. Kasi para mawala yung isip mo about these people that are rejecting you. Okay? And anyway, let's see what else do we have here. I feel like gusto mo ng karma reading, so let's see later. I feel na gusto ng Panginoon na patawarin mo sila. Alam ko mahirap guys, pero if ever you do have that grudge, you need to release it. You need to actually talk to God about it to help you move on. Kasi ang hirap ng dinadala mo guys. So if it's overwhelming for you, then talk to God to release it for you. So anyway, here is your cards. So, gusto sabihin sa'yo ng Panginoon na huwag mo masyadong dibdibin or isipin yung mga tao nag-ignore sa'yo. Focus ka kung ano meron ka sa ngayon, at saka matuto ka rin na maging happy even if you're on your own. Kasi, gusto sabihin sa'yo ng Panginoon na minsan nilalayo ka niya sa mga taong ganyan kasi sila din siguro yung dahilan kung bakit wala ka na-achieve sa iyong buhay, okay? The many year that you have around you, it's very difficult for you to grow. At saka isipin mo rin na kaya mo kahit mag-isa ka lang. Kasi, I will just give you an example, okay? So, what if nagbabalak ka ng negosyo and you do have a friend? Paano? Isipin mo kung group project yun. Paano kung yung friend, so-called friend mo ay tamad? Tapos ikaw lang yung kumikilos. Diba lugi yun? Lugi yun kapag, ikaw lang yung gumagawa tapos yung friend mo walang ginagawa tapos pareho kayo ng score. So, ganun yung point ko. Minsan, hindi rin maganda kapag, masyado tayong maasa na may tao na ganyan susuporta and so on. I feel like you really need to learn how to walk on your own. Kasi siguro, yung nangyari dito sa energy mo, you could be wanting a person to help you out with what you want to do. Okay? So, yung point ko lang, na matuto ka na you can handle everything on your own. So, let's see kung ano yung karma. At saka minsan, kung sino pa yung friend mo, siya pa yung nagpapabagsak sa'yo. May mga taong ganun,
Okay? So, tingnan natin yung karma ng mga taong ito na tinutokso ka, iniiwasan, sinasabihan ka ng di maganda. I feel na iba sa inyo bigla kayo sinipa sa grupo. So, let's see what we have here. So, gusto sabihin ng Panginoon na umiwas ka sa mga tao na hindi mabuti para sa'yo. At sila na yung nag-kick out sa'yo sa group. Maybe there's a reason for it. Okay, anyway, pero huwag mong dip-dipin. Okay? And remember, if it's not meant to be, it's not meant to be. Okay? So, wala sa atin yung control. Honestly, may ibang balak sa iyo yung Panginoon. Lagi mong isipin na kung ano man ang plano ng Diyos para yun sa iyong ikabubuti. Okay? At hindi nakasama para sa iyo. So anyway, yung karma nila, if ever they are in this way, na feeling nila mayaman sila, kaya nanunokso sila or whatsoever, so that will put to an end. At saka yung malungkot dito, kung sakaling ginamit nila yung money para pagtawa or matapobre sila, wala silang future at hindi sila magiging masaya sa circle of friends nila. Sila din makikick out kasi yung pinili nila circle of friends, you only belong if you have money. So, since nawalan sila ng money, dahil nag-put to end yan, as you can see, they will be kicked out of the group dahil nawalan sila ng pera dito. And with the Magician in reverse, I'm sensing na dahil nga wala silang money, so hindi sila maka-go after sa mga gusto nilang gawin kasi nawalan sila ng pera. I feel na yung iba sa kanila nawalan biglaan ng work, kaya ito yung nangyari, okay? So, anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation. Hugs to every one of you, and God bless all of you. Sa pumili ng balance card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung anong gusto ipalam sa'yo ng Panginoon. So, I really sense na yung energy mo ay masigla. Okay? So far, na-sense ko na maganda yung iyong work or yung career na meron ka sa ngayon. At kung saan sabihin ng Panginoon na mag-focus ka lang doon kung saan malaki yung pera. Maybe kasi nangyari niyan, baka meron na kayo magandang high-paying job, tapos gusto pa magnegosyo. So, I feel like parang di mo kakayanin. So, sa ngayon muna, isa muna. So, yun ang gusto sabihin ng Panginoon. Parang gusto niya sabihin sa'yo na makontenta ka muna sa isa. Or kung gusto mo mag-trial test ka muna, kung kakayanin mo ba na may negosyo ka at meron ka ring career na nag-work ka sa company. So far, I feel here na gusto sabihin sa'yo ng Panginoon na naunawaan naman niya kung ba't gusto mo ng negosyo. Kasi baka naman gusto mo sana na meron kang pagkakakitaan kapag ikaw ay nag-resign na. Kasi sa ngayon, balance card, na feel ko na hindi pa tamang panahon sa'yo na magnegosyo. Kasi I feel na maganda na kasi nangyayari sa'yo sa career, sa company. Pero na-feel ko na gusto mo lang tulungan yung iyong kapatid or kamag-anak na meron din negosyo para siya yung masenso. So, pero gusto sabihin sa'yo ng Panginoon, focus ka muna sa career. Okay, so, I feel na naiyak ka kasi naawa ka dun sa taong yun. Honestly. So, i-clarify natin. Baka kaya ka nandito kasi nagdadalawang isip ka kung anong gagawin mo. So, to be honest, yung gawin mo muna is sundin mo yung payo sa inyo ng Panginoon. At kapag lubos ka ng yumaman or masenso ka na, saka mo palang matutulungan yung kapatid mo or kamag-anak mo na nangangailangan ng tulong.
At saka umiwas ka sa mga tao na palaaway, nasiga sa iyong buhay. So, I feel na meron ka rin namimiss na tao sa iyong buhay. At na-feel ko na yun yung dahilan ba't ka rin nalulungkot. Hugs to you. Okay. May nasense ako na magandang vibe. Kaya ako nangiti, okay? So far, may namimiss kayo siguro na aso or alaga, pusa. I feel here na gusto mong i-take home pero siguro wala pa sapat na money to actually acquire it, okay? I feel na kailangan mo talaga mag-ipon. Kasi feeling ko kung magkakanegosyo ka, baka lalo kang magkaroon ng issue sa pera, okay? So, gusto sabihin ng Panginoon na mahalin mo yung iyong trabaho. And with regards to this one, I feel like it's not with regards to a baby. I feel like it's more about a project that you're thinking about. Can be bagong negosyo. I feel here na yun nga, gusto ng Panginoon na dito ka mag-focus. And we have the worthy being here. So far naman, meron kang kakayahan. Siguro ito yung nasa isipan mo, pero ayaw ng Panginoon na nahati yung iyong intention sa dalawa. To be honest, kasi look at this one. Ito yung mangyayari, okay? Maging hati ka din, na to the point na mamimili ka anong mas importante. Yung nag-work ka sa company or pinupush forward mo yung negosyo. Okay? So, gusto sabihin ng Panginoon, mag-focus ka sa bagay na nagbigay sa'yo ng maraming money. As you can see, wag mo na sa negosyo. Pero with regards sa rejoice being here, so gusto sabihin ng Panginoon na matuwa ka sa current na trabaho mo sa ngayon. Eh, finanaya ka kasi gusto mo talaga tong negosyo eh. Pero na-feel ko talaga, hindi pa siya perfect timing for you. So, we have this one, worship and faith, okay, and eternal love. So far, I feel na naiyak ako dito kasi gusto sabihin ng Panginoon na huwag kang mag-alala. Maybe pinagdasal mo to na gusto mo magnegosyo, gusto mo ng ganito at ganyan. Gusto sabihin ng Panginoon na mahal ka niya at gusto niya to pa rin yung iyong pangarap. But for now, God wants you to know na He acknowledges na I feel na madasalin kayo tsaka talagang malapit kayo sa Panginoon at God really likes it, okay? At gusto niya sabihin sa'yo na dahil sa ganito, bibigyan ka niya ng kung ano man ang hilingin mo pero sa tamang timing. So far with the faith card being here, ibig sabihin lang nun guys, na kung ano man ang hiniling mo sa Panginoon, it will come true. Kasi I feel like it's kinda like your benefit for being somebody that's loving and caring. At saka for being somebody, I feel like independent ka rin. At saka, yun nga, mabait ka sa iyong kapat, hindi ka madamot sa pera. Kaya talaga meant to be rin sa'yo na umangat with regards sa iyong career. Pero gusto sabihin ng Panginoon na hinay-hinay lang sa balak mo. Okay, so far nabanggit ko sa'yo kanina na iwasan mo yung tao na toxic sa iyong buhay. I feel na yung kulay na binigay kanina ng Panginoon is somebody na mahilig sa away or makipagtalo. So, yun yung dapat mong iwasan. Kasi I feel na itong tao na to, siya yung kontrabida sa iyong buhay na pinipigilan ka ma-achieve mo yung iyong blessing. Okay, so ingat ka sa taong yun. And I feel na kung sino man ito guys, papansin siya sa'yo. So maybe this is somebody who also curse. So maging malapit kayo sa Panginoon at magdasal kayo tuwing nafe-feel nyo na may ganito ng pakiramdam. Mag-ask kayo na help sa Kanya na gawin kayong, protected against that person. Next that we have is this one. So, God also wants you to know na kaya hindi niya sinasabi sa'yo na magnegosyo ka kasi mahati yung oras mo. At syempre kung may negosyo ka, kailangan mo rin ng time para doon. So, we have the voice being here. So, I feel na magpapadala yung Panginoon sa'yo na mga tao na maghihikayat sa'yo na wag ka magnegosyo.
Okay, feel na naiyak ka kasi gusto mo talaga magnegosyo. Honestly, talagang gusto mong i-push. But yet, this is definitely what you deserve of. At gusto sabihin ng Panginoon na sa ngayon, huwag mo sasabihin yung mga binabalak mo kasi kaya hindi pa rin oras magka-negosyo because you're still dealing with somebody na kontrabida sa iyong buhay that will definitely try to block your blessings or your wealth. Lesson that we have is this one. So, chosen and trap, okay? So, I'm feeling na talagang ayon talaga ni God na mag-business ka kasi with regards sa trap dito, ibig sabihin lang nun na may potential na hindi mag-grow yung business. I will just give you an example, okay? Kasi, syempre may awa yung Diyos sa atin. May mga tendency guys na, let's say, pinagsabay natin yung negosyo at saka yung career na nag-work sa company. Observe mo na, saka nagkakaroon ng kliyente, mga paisa-isa lang or dalawa. Kasi nag-aalala yung Panginoon, hindi mo kakayanin kapag marami nag-order. Kasi, kawawa, yung oras mo sana for company, wala ka ng oras para dyan. So, with the balance being here, so gusto sabihin sa'yo ng Panginoon na, since okay na yung iyong work life, okay, then stay there. At gusto ng Panginoon na mag-focus ka sa saving ng money. Okay? And invest on the right things. Huwag masyadong i-push yung negosyo, okay? Kasi hindi pa tamang panahon. So, tingnan natin kung ano pang meron. So, we have my love in easier way. We also have the kind in easier way. And we also have the cold in reverse. So far, guys, okay? Gusto ng Panginoon yung iyong energy kasi mapagmahal ka. So, yun din siguro yung dahilan kung ba't gusto mo rin magka-negosyo para makatulong ka sa iyong kapwa. So far, I feel na kailangan mo mag-focus sa work kasi you have a potential to actually reach your goals and your dreams or magkaroon ng promotion. So, pag-igihan mo sa work, we also have the lie here. And we also have, so mag-ingat ka sa tao na masama sa iyong buhay. At saka bibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon. If you don't know this person, bibigyan ka niya ng clue about it. So, pay attention to the red flags. So, the butterfly in reverse. We also have this one. So, ito masamang tao na to, ayaw kanya mag-accelerate sa iyong buhay. Obviously. So, you have the cheat in either way. So, ibig sabihin lang nun, itong tao na to, baka may ginagawa siya behind the scenes. I really kinda feel like black magic user, honestly. Like this person work behind the scenes. Anyway, so, winawarningan ka ng Panginoon about it. So, anyway, tinan natin kung ano pang meron. I feel na bibigyan ka ng panahon ng Panginoon para mag-isip. Another dimension to me. I feel like promote the business. So, gusto sabihin ng Panginoon, kung gusto mo tumulong sa somebody na nagpo-push forward ng negosyo, I feel na yung magandang gagawin mo sa kanya is i-promote mo yung kanyang negosyo. Okay? And anyway, ito yung gusto sabihin ng Panginoon na huwag mong i-lose yung focus mo kasi may imbalance yung iyong life kapag pinagsabay mo yung dalawa. So, paulit-ulit lang tayo. So, we have this one and ito yung malungkot guys, okay? Because you will be caught in the middle kung pinagsabay mo yung negosyo at saka yung iyong career sa company. Okay? Kasi syempre, dapat sa isa ka lang mag-focus. As you can see here. Pero with this one, I feel na yung dahilan mo ba't ka magdanegosyo because you want to care for that person.
na gusto mong tulungan, pero I feel na kung ipupush mo yung negosyo na yun, hindi siya actually lalago. Okay? Makakatulong ka sa kapwa mo and it will fulfill your heart, pero yung negosyo na inaasa mo, parang naglagay ka lang ng money doon and hindi siya nag-bloom. Kasi sana mo nawaan mo rin yung Panginoon. Bakit niya hindi ipa-bloom yung negosyo? Kasi ayaw ni God na may stress ka. Ayaw ni God na makita kanyang napapagod na, tapos isasabay mo pa dun sa work mo sa company na high paying na. So, huwag ka masyadong mag-alala if na tungkol sa kapatid mo or sa kamag-anak mo na gusto mong tulungan, okay? I feel na kaya ng taong yun na tumayo mag-isa, okay? I feel na matutulungan mo siya on some point, but not on the way that you will have a business just to help this person. So, anyway, let's see naman kung ano yung karma ng tao na nakita kong kontrabida sa iyong buhay. Kasi I feel na this is a person na ginagawa to sa'yo kahit noon pa. So, that's the reason why we're going to tackle on about the karma. Okay. I feel here, guys, kapag ginawa niyo yung negosyo, sa retirement yung nasa sense ko, saka yung lalago. Pero sa ngayon kasi, hindi. Baka magkaroon ka lang ng traumatic experience. So, might as well na wag ka masyadong mag-focus doon sa negosyong naiisip mo. Okay? So, yung karma ng taong ito, with regards sa kanyang career or sa kanyang buhay, siya ay minamalas, as we can see here. Isa sa kanyang karma, may kita kanyang balance with regards sa money at saka yung buhay niya masyadong madrama. Isa yun sa kanyang karma at hindi kanya mapipigilan na you are in this go-getter phase. Actually, ito yung na-sense ko nung pagbuklat ko pala ng reading mo na parang energetic, masaya, okay? So, I feel na kaya ka masaya kasi malapit ka sa Panginoon. At saka, I really feel na busilak yung kalooban mo na tumulong sa kapwa, which is definitely good, okay? So, yung kanyang karma rin, I feel here na wala siyang tunay na kaibigan. Yung mga tao sa kanyang paligid, kagaya din niya, na salbahe at hindi tunay na kaibigan. I feel na naiyak siya dahil dito kasi nawawala na siya ng gana sa mga taong walang utang na loob. Yun ang nasa sense ko. Isa sa kanyang karma, may kita kanya successful with regards sa yung career. Siya naman nawawala ng work, as you can see here. At saka, this person definitely will deal with people na, yun nga, hindi mapagmahal kagaya niya. So, anyway, that's it, guys, with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation. And God bless all of you. Sa pumili ng Metamorphosis card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano ang gusto ipalam sa'yo ng Panginoon. I feel na bibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na umunlad muli. Pero dapat gagawin mo yung kanya sinasabi sa'yo. Ay, minsan nakita ng Diyos yung paghihirap mo sa mundong ito. I feel na maraming mga tao na sinungaling sa iyong paligid. I'm not quite sure if you're aware about it, okay? Pero at least God is informing you about it. So anyway, clarify natin yung cards to gain more information.
I'm sensing yung kantang Let It Go. So, gusto sabihin ng Panginoon na huwag kang mag-alala at mag-focus ka lang sa iyong trabaho. And I'm sensing na gusto rin ng Panginoon na magsisi ka sa iyong kasalanan na nagawa sa past kung meron man kayo nagawa dati. At I'm also sensing na bibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na mag-grow. Kasi I feel na pinagsisihan mo na yung ginawa mo dati. But yet I feel like God still wants you to reconcile your sins. So, anyway, we have this. Okay, so far, yun nga yung gusto ng Panginoon na mag-apologize ka sa mga kamalian na gawa mo dati. Kasi with this relaxation card, siguro yung iba sa inyo, may nagawa kayong kasalanan pero hindi pa kayo nagsasorry sa kanya. So that's the reason why maybe during this period, you feel guilty. Kasi pinipilit ka ng Panginoon na magrepent at magbagong buhay. So, you also have this one and love. So, also God wants you to acknowledge yung pagmamahal niya sa inyo. At kahit na makasalanan ka, nakagawa ka ng mali dati, mahal na mahal ka pa rin niya. Maybe because of the reason na you definitely believe in God, honestly. Pero yung hindi lang natuwa yung Panginoon na hindi ka nag-sorry sa ginawa mong kamalian. Okay, so we have this one. Maybe you could have assumed na napatawad ka na niya, pero siguro yung hinihingi niya dito is yung sacrament of reconciliation. So, I hope that you do it, guys, kasi napaka-importante at sinasabi ng Panginoon na gusto niya mag-reconcile ka. Next that we have is this one. So, I'm sensing na you do have been carrying this heavy luggage, yung mga nagawa mo dati, okay? So, to be honest with you, yung gusto sabihin ng Panginoon na ilalayo ka naman niya sa kahirapan. Sooner or later, they mentioned to me. So, we have delight and stubbornness. So, kung hindi mo pa ginagawa yung mission mo dito sa mundong ito, gusto ng Panginoon na gawin mo yung trabaho mo. At iba naman sa inyo, maybe God is calling you, pero stubborn ka or ayaw mo to pa rin. And let's see what we have here. Gusto rin ng Panginoon na umiwas ka na tumingin pa ng ibang opportunity for you. Kasi kung titingnan mo yung ibang opportunity, yan ay nag-lead sa'yo sa maling landas. Okay? Kaya gusto ng Panginoon na mag-focus ka lang sa work mo sa ngayon as somebody who will do something for the world. Isa ka kasi sa pinadala ng Panginoon na may mission sa mundong ito. So, I will say na yung career mo lang is basically yung paggawa ng iyong mission work. I feel na naiyak ka kasi maybe some of you do want to work for a company, pero hindi. Okay, hindi pwede kasi hindi yan yung fated for you. Next that we have is this one. So, we have the desired and good news. So far, gusto sabihin ng Panginoon na yun nga, meron kang ibang desire na work. Okay, so far, pagbibigyan ka naman ng Panginoon na makatikim ng yung kung anong gusto mong trabaho, pero gusto sabihin ng Panginoon na hindi ka actually matutuwa doon. Kasi you will be dealing with people na hindi mo magugustuhan. Yung feeling ko dito, parang siyang yung istorya ni Jonah. Yung tatakas siya sa kanyang mission work at magta-try ng iba na makaalis siya. So, feeling ko ito rin yung mangyayari sa'yo na nag-try ka ng ibang work pero may stagnant lang to the point na mapipilitan kang gawin kung ano yung pinapagawa niya sa'yo. Next that we have is this one. So, we have the surrender here. So, gusto sabihin ng Panginoon na isurrender mo yung bagay na hindi talaga fated para sa'yo. And God also wants to know na despite of you having this
negativity kasi in the beginning, meron kang mga nagawang kasalanan, di ba? So, gusto sabihin ng Panginoon na despite of you being a sinner, God still loves you. Okay, and I feel like God wants you to learn how to apologize from your mistakes whenever you do something, mag-reconcile sa Panginoon. And I feel na heaviness dito na pakiramdam. So God is wanting you to know na sa ngayon, I feel like God is in control or in charge in your life at ayaw niya na mag-alala ka. Gusto niya actually na mag-go in with the flow ka sa gusto niya mangyari sa'yo. And also, God wants you to know that you're in a good hands kasi He definitely cares for you. Yun nga lang, takot ka na mag-go in with the flow kasi hindi mo alam kung saan ka patungo. So, yung the Metamorphosis card, okay? So far, I feel here siguro na dati may nagawa kang mali. Gusto ng Panginoon na yung mga mali na yan i-reconcile mo, but make sure that you're learning from your mistakes, okay? So that you'll be able to change and grow. At I really sense here yung heaviness sa mata kasi I feel like nafe-feel mo talaga yung talagang bigat din na mga kasalanan mo dati. So, I feel na you could be wishing na sana mapatawad ka na ng Panginoon. Pero I feel like God is requiring you to have what they call this reconciliation. Alam kong mahirap guys, pero kailangan lunukin ng pride. Okay, and I feel na napatawad ka naman ng Panginoon, pero gusto lang niya talaga yung parang formality ba, na talagang meron kang reconciliation. So we have this one. So we have the boss here. So God is your boss. Okay, so kahit anong work na gusto mo sanang mapunta ka, actually magpa-fall down yan, lalo na kung hindi yan fated para sa'yo. So, you have to quit in easier way, and we have this one. So, gusto sabihin ng Panginoon, na wag ka sana mag-quit sa purpose mo dito sa mundong ito. Kasi ito yung gusto ni God na i-push mo. Next thing that we have is warm. We also have the Warren. Si Warren, ayaw niya magpahawak, okay? So for si Warren, naka-reverse, and we have this one called, I feel like God is warning you about people around you, okay? Yun yung nabanggit din kanina na, I wonder if you're aware, na may mga tao na cold-hearted sa'yo, at hindi talaga kayo magkasundo. So far with the warning reverse, I kinda like feel like wag kang matakot sa kanila. Yun yung gusto sabihin ng Panginoon. Kasi maybe you got aware at natatakot kayo dahil doon. But that God is telling you na kahit na may mga haters ka, may mga tao din naman na nagmamahal sa'yo. So, let's see what else do we have here. I feel like planado na ng Diyos yung iyong buhay. So, meaning lang nun guys, mayroon kayong Akashic Records sa langit at talagang nandun na talaga yung buhay nyo na naka-align. As in, okay? So, kaya wag kang mag-alala kasi I feel na gusto sabihin ng Panginoon na balance yung buhay mo doon. At saka sana magtiwala ka na kung ano yung work na nilagay ka ng Diyos, aasenso yun. Hindi aasenso kapag nag-try ka ng ibang negosyo or kung ano man na career yung nais mo. I feel na naiyak ka kasi ayaw mo i-let go yung bagay na gusto mo sanang marating. So, I feel na ngayon nag-aalala ka kasi maybe you invested on it, lalo na kung negosyo siya. At medyo na-feel ko rin na naiinis ka or nagagalit kasi you kinda like say na again mag-fall down kung ano man to. Okay,
hugs to you guys. So, I think that you need to talk to God about it, okay? At least, kung, let's say, nag-invest ka na dun sa negosyo na yon, suggestion ko lang na mag-pray ka kay God about it. Sabihin mo na, sana mabawi mo yung pinuhunan mo doon. At saka once na mabenta mo yung mga bagay na yun, guys, suggestion ko lang ha, huwag mo nang ituloy muli yung negosyo na yun. Kasi, ang gusto ni God na mag-focus ka lang sa gawain mo sa ngayon, okay? So, yun yung ayaw ng Panginoon na tinatry mo yung bagay na hindi naman talaga fated para sa'yo, which is sad, okay? At saka, gusto sabihin ng Panginoon na mawalan ka lang ng pera dun sa iniisip mo, let's say, na negosyo. Next that we have is this one. So, you have the judgment and this. So, ito yung gusto sabihin ng Panginoon na kaya yung nangyari sa yung pera ay slow mo. Meron kang blockage with regards sa money. I feel na yung rason dahil hindi ka pa siguro nag-reconcile sa Panginoon. I think na yung kailangan mong i-reconcile sa Kanya ay about sa money matter. I'm not sure if you did a job na hindi maganda, yung as in, let's say, nag-i-scam or something like that, or kung hindi naman about sa scam thing, maybe, baka nagnakaw ka, pwede rin, kasi kasalanan din yun, or pwede rin, baka naman nalustay mo yung pera sa maling bagay, okay? So, kung ganun, kung meron kayong blockage dito, I feel na yung gusto nyo i-reconcile mo is yung about sa paera. Okay, kung ano man yun, nakasalanan mo. So, next that we have is this one. Kasi gusto sabihin ng Panginoon, pag hindi mo ni-reconcile yun, paulit-ulit na maghihirap ka kasi nakablock yung blessings mo. Kaya hindi mabigay sa'yo ng Panginoon kung ano yung nakalaan para sa'yo. So, I feel here na may mga churches na bukas for reconciliation. So, try to check it out. Try to check some schedule about it, okay? Kasi napaka-importante nun, guys. So, yun nga kaya ka hindi nag-accelerate sa money thing. Kasi ngayon nga may blockage ka and you really need to repent about those sins that you have in the past with regards to money concerns. Huwag kayong mahiya sa pare or so forth. Lahat naman ng tao nagkakamali. Okay? At saka yun nga, nagbabago buhay. As long as you're not doing again what you did before, I think it's okay. Basta, pinipilit nyo na magbagong buhay. Which is good, honestly speaking. Okay, so anyway, I feel na naiyak kayo. Hugs to every one of you. Okay, I feel na darating din yung panahon na I feel ko talaga judgment day, guys, okay? I feel na gusto rin ng Panginoon na maging handa ka rin sa judgment day. Kasi nga meron kayong hawak na baggage, okay? So, yun nga. So, ngayon siguro meron mga bukas sa simbahan for reconciliation. So, I just hope you may find one. And I will pray for you na sana maging maayos sa yung buhay mo. And God bless all of you.